Mapagpalang araw mga kaibigan at katropa ng July 25 taong kasalukuyan, tapos na ang laban sa pagitan ni Naoya Inoue at Stephen Fulton. At alam naman natin ang nangyari, binugbog lang ni Inoue si Fulton at ng 8th round bumagsak si Fulton, ngunit nakatayo pa naman. Pero tinigil din agad ng referee kahit nakatayo pa si Fulton dahil defenseless na ito sa sunod-sunod na pag-atake ng monster ng Japan. Sa laban nila makikita mo na mukhang takot talaga si Fulton at nakita iyon ni Inoue kaya kumpiyansa siya simula ng unang round pa lang. Ang sunod na makakalaban ni Naoya Inoue ayon sa mga balita ay isa pa nating kababayan na si Unified WBA at IBF Super Bantamweight Champion Marlon Tapales, na kung ating maalala, andun siya sa laban ni Naoya Inoue at Stephen Fulton. At nang matapos ang laban ng dalawa, umakyat si Marlon Tapales sa itaas ng ring at doon nagkaharap sila ni Naoya Inoue at nagkausap patungkol sa kanilang posibleng laban at nagkamayan. Sa laban na mangyayari sa pagitan ni Naoya Inoue at Marlon Tapales, madaming nagsasabi na hindi mananalo si Tapales. Pati na ang trainer na si Robert Garcia ay nagsasabing walang chance manalo si Tapales over Inoue. At ayon pa sa kanya, prize money lang ang habol ni Tapales sa laban. Opinion niya ni Robert Garcia at lahat naman tayo ay entitled sa sarili nating opinion. Sa aking opinion, with due respect sa kay Marlon Tapales, may slim chance din siyang manalo pero mahihirapan siya kontra Naoya Inoue dahil sa kanilang laban, ang magiging tingin ni Naoya sa kanya ay parehas lang ang kanyang style sa mga nauna niyang nakalaban. Parehas ang style of fighting in some ways. Exemption sa parehas na sinasabi ko ay ang tinalo niyang si The Filipino Plus Nonito Donaire Jr. na talagang sinubok siya sa una nilang pagtatagpo. May point para manalo ka laban sa monster ng Japan, kailangang may kakaiba kang gawin sa oras ng laban o kailangang may makitang kakaiba si Naoya Inoue sa oras ng laban para manalo ka sa kanya. At kailangang maramdaman niya na matapang ka sa oras ng laban para may pag-asa kang manalo. Dahil kung wala kang katangian na ganyan, mas lalong lalakas si Naoya Inoue sa oras ng inyong laban dahil alam niya wala siyang dapat ipangamba sa laban. Sa puntong ito, masasabi ko ang ating pambato, current WBO Global Super Bantamweight Champion, Janrel Cuadro Alas Casimero, ang may kakayahang tumalo sa monster ng Japan. Si Cuadro Alas lang ang nagtataglay ng mga kakayahang magbibigay ng pangamba sa monster ng Japan. Dahilan para mabago ang kanyang galawan dahil sa pag-aalangan at doon siya papasukin at tatalunin ni Cuadro Alas. Ang mga katangiang ito ni Cuadro Alas ay di nakikita ng mga haters na Tambalolo Nation sa pangunguna ni Taga Kahol. Mababago at mangangamba si Naoya Inoue kung matuloy ang laban nila ni Cuadro Alas. Hindi kasi takot sa kanya si Cuadro Alas at kung maalala natin ay kahit sa bahay pa daw niya ay handa siyang labanan ni Cuadro Alas. At may kakaibang style sa pagkikipaglaban si Cuadro Alas na hindi tipikal na nakikita mo sa lahat ng boxer na nakalaban ni Naoya Inoue. Magbibigay ako ng isang halimbawa ng kakaibang style ay ang ating pambansang kamao, Manny Pacquiao. Hindi sa kinukumpara siya sa ating Cuadro Alas, nabanggit lang dahil si Pacman ay may kakaibang style din na siya nagpahirap sa kanyang mga nakalaban noon. Sa kakaibang style ni Pacman, ang mga mabibilis at malalakas bumira ng suntok at magandang magpakawala ng kombinasyon na kanyang nakalaban ay nagiging mabagal pang siya ang nakaharap at nawawala ang kombinasyon dahil alam nila iba ang style ni Pacman, malakas ang suntok nito at kayang tumanggap din ng suntok. Ito ang mga nagbibigay pangamba sa kanyang mga nakalaban noon. Pagtuluyan ng nagkaharap si Naoya Inoue at Cuadro Alas, hindi malayo mangyari ang ganyang klase ng senaryo. Nababagal si Naoya Inoue o magdadalawang isip na gawin ang nakasanayan niyang gawin tuwing may laban dahil alam niya kakaibang kalaban si Cuadro Alas, may lakas ang suntok neto at tumatanggap ng suntok at may malakas na panga. Sa katunayan, di pa napapatulog si Cuadro Alas ng kanyang mga kalaban. At si Cuadro Alas ay magaling magbasa ng kalaban, magaling mag-adjust sa oras ng laban at may depensa pag lumalaban. Ang mga nabanggit na yan ang magiging sandata ng ating Cuadro Alas laban kay Naoya Inoue. At yung mga katangian na yan ang makakapagpabago ng galawan ni Inoue pag maglaban na sila ni Cuadro Alas. At yung mga katangian na yan ang dahilan kaya iniiwasan ni Naoya Inoue si Cuadro Alas. Hanggang sa muli mga kaibigan at katropa, maraming salamat. At sa mga bagong sumusuporta sa aking channel, thank you so much. At sa maliligaw, baka pwede naman mahingi ng inyong suporta. Maraming salamat.